Takot kay Inday ang NBI, mga kababayan. Oh, tingnan yung mukha, oh. Tuwang-tuwa nung marinig niya, mga kababayan, yung sinabi ng ombudsman na pwede nilang i-overtake ang anumang investigasyon laban kay VP Inday Sara. Pati yung investigasyon na gagawin ngayon ng NBI. Sabi mismo ng head ng NBI, mga kababayan, na kung gayon, nakukunin ng ombudsman ang investigasyon, hindi mas mabuti dahil nakaligtas na kami. Sabay labas ng dila, mga kababayan. Lain natin dila, Dahil alam naman natin na mayroong nagpe-pressure sa mga taong ito, mga kababayan. Yung kanilang kataas-taasan ng mga ngagba. Dahil alam nila in the first place, mga kababayan, walang kapupuntahan ang investigasyong ito. Base lamang doon sa sinabi ni VP Sara Duterte, hindi nga siya pwedeng sampahan ng kaso dahil impeachable officer po si VP Sara Duterte, mga kababayan. Kaya nung narinig ng NBI na pwedeng i-override ang kanilang investigasyon, ay sabi niya, hindi mas mabuti dahil nakaligtas na kami. Nakaligtas na daw sila, mga kababayan. Alam naman natin na under siya ng DOJ ni Boying Rimulya. So, hindi niya mahindian ang kanyang amo kung ano ang gusto. Kaya naghahangad, mga kababayan, na i-override ng ombudsman para makaligtas na siya. Panoorin niyo po, ha? Mag-insist lang po sila to take over. Will you cooperate, sir? Oh, yes. Walang pag-alinlangan, mga kababayan. Yes! Yes. Edi mas mabuti sila. Mas mabuti. NBI na mismo, mga kababayan, ang nagsabi Na mag-imbestiga na nakaligtas na kami. Saan kayo nakakaligtas? Sa tingin natin, mga kababayan, ang sinasabi ng taong ito na I did not sign up for this. Isasalin niyo kami sa panggigipit kay Sara Duterte. Kung kukunin niya ng ombudsman, di go. Labas pandila, mga kababayan. Nakaligtas na kami. Taas ng dila, no? Parang tik-tik, mga kababayan, Ito ba yung naririnig natin paminsan-minsan sa bubungan? Pwede niyang kasuhan ang tawagin ng Pangulo. NBI, kausapin natin. Kausapin ng NBI. Itong sabi ni Marcoleta. Ayun, si retired judge. Saan papunta ka mo yung ginagawa GB mo? Santiago. Hindi mo ba alam ng Vice President is an impeachable officer? Di ba? Impeachable officer. Halimbawa, nahabla mo, Nelson. Kunyari, ikaw si NBI. Ano ang pangalan ng sa NBI? Jimmy Santiago. Kunyari, ikaw si GB Santiago pala yung dila, mga kababayan. NBI Director. Director. Saan papunta ba itong ginagawa mo? Wala rin ka pupuntahan. Magpapail po kami ng kaso. Sige, na-file mo yung kaso. Na-file mo, anong gagawin mo? Magsasampaw ako ng matitibay na ebidensya kasi... palagay mo. Punta na korte. Sa palagay mo ba, sa pagsasampu mo ng kaso, ang idadahilan mo ay gusto mong maalis ang Pangulo, ganun ba? Ang pangalawang Pangulo. Ang pangalawang Pangulo? Parang ganun po ang direksyon ko. Kaya hindi mo nga siya maalis kasi ang nakalagay sa pasaligang batas, para mo siya mapaalis, impeachment. So anong purpose nung kakasuhan lang Kaya siya? nga tinatanong ko sa inyo, tawagin yung NBI. Dila. Yung dila ni Santiago, mga kababayan, ang sagot dyan. Iba i-accommodate ng court, Kong? Yung isang criminal complaint? Issue na naman ito So, ladies and gentlemen. Ladies and gentlemen. I'm raising again a constitutional issue. Okay, opo. Pwede kang mag-file sa kanya ng criminal action. Siya impeachable officer. Saan tayo papunta? Magkakapag-file ka lang ng criminal action pag na-impeach na siya. Tapos sabi ni Ngagdag, mga kababayan, wag niyong i-impeach si Sara dahil she is unimportant. Storm in the cup. Ano ba? So, kasi yung impeachment, yung bali yung preliminary investigation. Kasi hindi mo siya pwedeng kasuhan nga dahil impeachable officer siya. Yun ang aking legal opinion. Pagkakaintindi niyo po. Yun ang pagkakaintindi ko. Kung hindi siya impeachable official, okay lang. Kaya isa sa alang-alang mo, dahil isa siya sa mga impeachable officers. Ba't sa pagkakapaliwanag nung Undersecretary Jesse Andres, ako personal ko, pagkakaintindi ko, kung masasampahan siya ng kaso, matatanggal. Gagamitin nila para sa impeachment. No!
Paano nila magagamit yun eh? Mayroon na bang conviction agad? Diba? Siya. Matatanggal siya bilang pangalawang pangulo. Anong sabi ni Ombudsman? You shut up. Oh. Ganun po. Hindi mo na Pati ikaw, Jane, shut up! rinig? Ombudsman, Anong pinag-reference I'd like mo? to tell Secretary, Yusek ba siya? Yusek Jesse Andres. Yusek Andres that you should You shut should up. shut up! Ganun Stop po. talking. Stop talking. Sabi- Oho. Yun pa naman ngayon ng paliwanag. Mukha ang ating kaibigan Hindi Secretary niyo pa Boy. narinig yung sinabi ni Syunga! Oh, kaibigan mo yung syunga. Ombudsman. Hindi ko na Okay, ba't naman nandito sa akin eh? Ganun ba? Oo. Hindi ko narinig. Maganda mapakinggan natin yun. Ano ha? Pakinggan niyo muna. Oo. Kasi ngayon parang si Secretary Boying Rimulya hindi nagpapaliwanag kaya ang Nasaan kayo si Boying, mga kababayan? Mayroong mga bali-balita, ewan lang natin kung totoo nakaratay na naman daw. Oh. nagpapaliwanag lagi yung Undersecretary Jesse Andres Kong. Kaya yun po. Nagkasakit na naman ba si Boying? Kung ganong masakitin, mga kababayan, palitan na lang siguro para makapagpahinga ng maayos. Ako yun parang yun ang direksyon nila. Sabi ng Ombudsman, meron kaming karapatan na kami ang mag-take over ng pag-iimbestiga kung gusto namin. At any point. Opo. Kaya kanya, masasabi ko sa iyo, you shut up. Kaso nga lang, mga kababayan, ang sabi ng Ombudsman, sa ngayon wala pa nga silang nakikitang dapat imbestigahan laban kay Sara Duterte. Tapos ang mga taong ito, mga kababayan, nagkakandara pa. Si Erwin Tulfo, mga kababayan, ang sabi, klarong-klaro na daw. Gabundok ang ebidensya sa paglulustay ni Sara. Smio. Oho. Anyway, Kong, balikan natin yung maganda yung punto, no? Nang pinagbulan ng lahat ng ito, kaya naibulalas, di ba, Nelson, ni pangalawang Pangulo Inday Sara, yung mga maanghang na pananalita na kaya niya nasabi yung, pag ako napatay, sabi niya, don't worry ma'am, para may ganun, di ba? Don't worry ma'am, pag ako napatay, ay may kinausap na ako para patayin. Anong premise yan? Dahil tinanong siya tungkol doon sa hitman na pinadala laban sa kanya. Yung Operation Romanov, mga kababayan. Yan ang premise. Bakit hindi nila yan sinasali sa sa mga balita? Na sa gayon, mabulgar din ang banta laban kay VP Sara. Hindi na ang Pangulo pa ang Di ba? Sa interview ni Lisa Araneta Marcos kay Katunying, ang sabi doon, ang dali ko lang makakuha ng mga hitman, mga Romanian. Sinabi niya mismo, mga kababayan, ang dali lang daw niya makakuha ng mga Romanian na Romanov na hitman. Lisa at si Speaker Martin. Pero yun bang mga ganong salita ko? Yun sabi kasi nila, yung pagbabanta per se at yung paghihiganti ay isang klase na raw po ng krimen yun, Kong eh. Pagbabanta. Opo. Nabanta, yung nagbanta siya. Nagbanta daw po ang pangalawang Pangulo. Pero conditional. Threat without a flesh. Pag siya napatay. Opo. Paano mo naman halimbawa i-execute yung halimbawa lang ito. Sige, pag ako'y napatay, papapatay din kita. Oo, mga ganun po. Siguro, i-double murder nila, mga kababayan, ang bangkay. Anong gagawin nyo? Ikukulong nyo. Paano mo malalaman na may Hindi pa ba kulungan yung nasa nitso? execute? Patay na nga eh. Sino yung mag-execute? Patay na nga eh. Kasi ang punto nila, Kong, ibuhay pa lang niya, binili na yung assassin eh. Oo nga, Yung pero Wala naman sinasabing assassin. May kinausap lang siya na tao. Hindi niya sinabing assassin. patay tao. pero maliwanag na may kondisyon Revenge yun, ha? Revenge. talaga eh. May kondisyon talaga. Sinabi niya, pero sa akin, alam mo, hindi seryosong banta yun eh. Sabi ko nga sa'yo, emotional outburst dahil sa nangyari sa kanya. Dahil ginigipit siya, mga kababayan. Sabi nga ni dating Pangulong Duterte, talaga pinatulan ng lukulok ng taga Malacanang yung bantang parang pambata. Emotional outburst, sabi ni Rodante Marcoleta. Anong masasabi niyo dito? Post your comments below.